Ka-Express, Gilas, Pilipinas, official na magsasagawa ng unang training camp sa November 18 bilang paghahanda sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Nakatuon agad ang coaching staff ni Coach Tim Cone sa mabilis na pag-set ng rotation, chemistry work at defensive identity na kailangan para harapin ang physical frontlines ng Oceania. Ang unang sessions ay magfo-focus sa conditioning, defensive rotations, pick and roll coverage at foul management, mga areas na nakita ng staff na kailangang i-level up para makuha ang mga crucial wins sa qualifiers. Isang malaking factor sa plano ng Gilas, ang official na reclassification ni QMB, Quentin Malura Brown bilang local player, na magbubukas ng mas malawak na frontcourt options at magbibigay daan sa eksperimento ng interior heavy lineups. Kasabay nito, may optimism na makakabalik si Kai sa proseso, pero nakasalalay ang kanyang actual na partisipasyon sa coordination sa pagitan ng SBP at ng kanyang club sa Japan na Koshigaya Alphas, pati na rin sa kanyang load management at medical clearance. Practical ang diskarte ng coaching staff, pagsamahin ang size at mobility nang hindi isinasakripisyo ang pace at outside shooting, i-check sa unang ensayo ang mga kombinasyon sa pagitan ni Kai, Junmar, AJ at QMB, habang sinisigurong may sapat na wing support mula sa mga shooters at switchable defenders. Kung maayos ang execution at may malinaw na release windows, mula sa clubs, may potensyal ang Gilas na mag-deploy ng interior strengthening scheme sa qualifiers. Well, sa madaling salita, ang November 18 camp ay magtatakda ng tono para sa Gilas sa 2027 Asian Qualifiers. Ang reclassification ni QMB at ang posibleng pagbabalik ni Kai ang pinakamalaking variables, abangan ang official na pool at lineup pagkatapos ng unang sessions. At dito malalaman kung hanggang saan aabot ang ambisyon ng Gilas na gulatin ang Oceania Powers. Official nang inanunsyo ng SBP at ni Coach Tim Cone na magsisimula ang Gilas training camp sa November 18 bilang paghahanda para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ang naturang schedule ay itinuturing na mahalagang yugto sa pagbuo ng bagong sistema ng ating national team, lalo na't layunin ng coaching staff na mas maagang makuha ang chemistry ng mga players bago pa man magsimula ang mga window games. Sa ilalim ng programang ito, tutukan ng Gilas ang fundamentals mula sa conditioning, defensive rotations, hanggang sa pick and roll execution bilang bahagi ng kanilang blueprint para harapin ang matinding kalaban mula sa Oceania regions. Isa sa mga pinakaabangang storyline sa paparating na camp ay ang inaasang pagbabalik ni Kai. Bagaman wala pang official na konfirmasyon mula sa kanyang Japan B-League team, nananatiling positibo ang SBP at ang coaching staff na makakasama si Kai sa training phase kung papayagan ng kanyang club commitments. Ang kanyang presensya ay tinuturing na malaking tulong hindi lang sa depensa, kundi sa spacing ng opensa dahil sa kanyang taas at playmaking ability bilang modern center. Sa kampanyang ito, muling umuugong ang sigaw na Kai Soto, simbolo ng pag-asa ng mga fans na maibalik ang dominance ng Pilipinas sa loob ng shaded lane. At kasabay nito, isa pang magandang balita ay ang pag-reclassify ni QMB bilang local player ng FIBA. Ang desisyong ito ay nagbubukas ng pinto para palakasin ang frontline ng Gilas nang hindi naapektuhan ang kota para sa naturalized slot. Si QMB ay inaasahang agad na makakasali sa unang ensayo sa November 18 at magbibigay ng karagdagang rim protection at anterior presence, dalawang aspeto na laging kulang sa mga nakarang kampanya ng Gilas. Sa unang linggo ng training, inaasang magfo-focus si Coach Tim sa integration ng mga big men, kasama sina Junmar Fajardo, AJ Edo at QMB, at ayon sa mga insider, layunin ng staff na subukan ang iba't ibang kombinasyon sa loob para tukuyin kung alin ang pinakamabisang rotation kontra Australia at New Zealand. Dalawang powerhouse teams na matagal nang nagpapahirap sa Gilas dahil sa kanilang physicality at frontcourt depth. Sa ikalawang bahagi ng paghahanda, malinaw ang plano ni Coach Tim, palakasin ang depensa, dagdagan ang ball movement, at gawing mas fluid ang opensa kahit may malalaking players sa loob. Sa nakarang mga FIBA windows, isa sa mga naging problema ng Gilas ay ang kakulangan ng consistency sa rebounding at rim protection. Kaya ngayong may kombinasyon ng Kai Soto, AJ Edo, Junmar Fajardo at QMB, handa silang subukan ang tinatawag na quadruple towers lineup.
Ayon sa coaching staff, hindi ito pang-display lang. Ito ay bahagi ng eksperimento para makita kung hanggang saan ang potensyal ng height advantage ng Gilas sa international stage. At habang wala pang actual na ensayo, nakatutok na ang Gilas sa pagbuo ng playbook. Si Coach Tim at ang kanyang deputies na nagre-review ng mga tape ng Australia Boomers at New Zealand All Blacks para tukuyin ang defensive gaps at offensive counters. Target ng Gilas na gamitin ang kanilang length at wingspan sa zone variations at switching schemes. Sistema na maaaring magbigay ng problema sa mga shooters ng Oceania. At kapag nakapasok si Kai sa lineup, inaasahan na magiging mas flexible ang depensa ng Gilas, lalo na't kayang mag-switch ni Kai mula sa paint hanggang sa perimeter. Pero hindi rin ligtas sa hamon ang planong ito. Ang sabay-sabay na paggamit ng 4 na big men ay nangangailangan ng matinding disiplina sa spacing at tempo. Alam ni Coach Tim na kapag bumagal ang transition ng Gilas, madali silang mabiktima ng fast-paced attacks ng mga Oceania squads. Kaya't bukod sa height advantage, priority rin ngayon ng coaching staff na i-develop ang chemistry ng mga wings tulad ni Dwight Ramos, Jamie Malonzo, Sergio Perez at Scotty Thompson, mga players na kayang magbalanse ng agility at outside shooting para hindi maipit sa mabagal na set plays. At habang papalapit ang November 18, tumataas ang excitement, hindi lang ng mga fans kundi pati sa loob ng Gilas camp. Ang idea na quadruple towers ay maaring magmarka ng bagong era para sa ating national team. Isang panahong hindi na basta height ang kulang, kundi execution at timing na lang ang kailangang hasain. Sa ngayon, ang mata ng buong bansa ay nakatutok sa unang araw ng ensayo kung saan magsisimula ang bagong kabanata ng laban para sa karangalan ng Pilipinas. Habang papalapit ang pagsisimula ng training camp sa November 18, malinaw na nagiging sentro ng diskusyon ang magiging direksyon ng Gilas. Hindi ito bastang simpleng ensayo lang, ito ang unang hakbang tungo sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. At dito matutukoy kung gaano kahanda ang programa ni Coach Tim sa susunod na yugto ng laban para sa bansa. At ang integration ng mga big men tulad ni Kai Soto, Junmar Fajardo, AJ Edo at QMB ay magsisilbing sukatan kung kaya ng Gilas ipagsabay ang size at speed sa parehong sistema. At kung magtatagumpay, maaari itong magbigay ng bagong identity sa ating national team, isang version ng Gilas na may modern spacing, pero nananatiling matatag sa ilalim. Ayon sa mga analyst, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine basketball na sabay-sabay na maglalaro ang 4 na centers na may international experience at complementary skill sets. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.